Ngayon po, yung pastor na yan, pupunta po sa Bible study para magturo, magbahagi ng salita. So, kumuha po sa wallet ng babae 1,000. Ibibigay niya sana sa pastor. Eh, hindi pa binigay, nandun po sa mesa. Di ba may mesa sa sala? Ngayon po nakita ng pastor. Kinuha. O di, nag-share na po, umuwi na po yung pastor. Tinatanong ng babae dun sa katabi niya. Sabi niya, alam mo si pastor, siya lang yung naging bisita natin. Bibigay ko sana sa kanya pero nawala yung 1,000. Sino bang pagbibintangan ko kung di siya? Kasi siya lang naman ang nagbisita. Kasi tayo na nandito, wala naman nawawala. Alam niyo po yung nangyari in 1 week, after Bible study o after church, hindi po sila dumalo. Dahil sa sama ng loob. Pastor ba naman yan? Nagnakaw ng 1,000. Hindi nakuha atin ng church. Alam po, pinangalat, kinalat, sinabi na ang pastor daw ay magnanakaw. Wala na ebidensya. Alam po, pinakamasakit. Nakasalubong. Katulad din ng sabi ni pastora, tinapat din niya yung babae, ay yung si pastor. Sabi ng pastor naman, Ineng, kapatid, bakit po hindi na po kayo nagpa-Bible study? Ay, pastor, sasabihin ko na pong katotohanan. Kaya po kami umiiwas sa'yo. Umaattend na po kami sa kabilang church. Hindi na po kami umaattend sa inyo. Bakit naman po yun? Kasi po, ikaw lang po ang nagbisita. Yung 1,000 po sana ibibigay namin sa'yo para po pag-love gift, eh nawala po. Eh siyempre po, kami po bilang membro, nawala po kami ng gana, tiwala. Kasi po, ang isip namin, ibibigay po namin sa iyo, pero po ninakaw ninyo kasi kayo lang po ang, direkta pa ha, ninakaw po ninyo kasi kayo po ang kumuha. Alam mo, Ineng, bumalik ka, umuwi ka sa bahay. Alam mo po, ang sinabi ng pastor, pumunta ka sa bahay, buksan mo yung Bible. Ang pastor, hindi po niya ninakaw, kundi inibig niya sa Bible niya. So yung kapatid na yon, sana kapatid ikaw nakikinig kung may pagsunod sa'yo sa Lord. Huwag mong gagawin yung ginawa ng babae. Very obvious yung babae, hindi niya binubuksan ang kanyang Bible. Kasi doon niya inibig yung 1,000 at alatado ang babae na yon kahit kailan. Natawag siyang Kristiyano, never siyang nagbukas ng Bible. Bakit? Kasi yung 1,000, sinubok ng pastor kung siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya tagnan mo, pag-uwi niyo sa bahay, nasa niyo yung Bible niyo, baka masyado ng maalikabok. May 1,000 dito. May nakaipit din. Kapatid, huwag mong pag-isipan si pastor. Pag-iusap lang po. Dahil po yung 1,000 nasa Bible. So, salamat po, parang so, kapulit po ninyo, ha? Pakita po kay pastor. Sabi nga niya, obedience matters. Iyon po yung kahalagahan ng may pagsunod. Para hindi kayo ratado, sabihin mo sa katabi mo, linisin mo na yung Bible mo mamaya. Linisin mo na yung Bible mo, kuya. Ay, na po paano mo? Mamaya, lilinisin ko na rin. Alam niyo po, pakita, sino pong may Bible dito na napakalinis ng Bible, ibig sabihin, hindi nabubuksan yan. Tingnan niyo po yung sa akin. Pag laging malinis ang Bible mo, ibig sabihin, hindi yan nabubuksan. Bago may bago. Ayaw man lang pili. Kapatid, ito po, isang paalala sa ating mga Kristiyano. Na kapag tayo Kristiyano, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Kasi unang utos ng Diyos yan. Kaya sabi niya, ano sabi niya? Ulitin po natin ang mensahe ha, para maintindihan natin. Only be very careful to observe the commandment. Eh kung wala ka naman binabasa, paano mo obserbahan yung kautusan ng Lord? Paano ka magkakaroon ng kompas o mapa o direction sa buhay o instruction kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Siyempre kung nakikinig ka lang sa katabi mo, sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo o sa kapatiran, anong nangyari? Minsan naliligaw tayo kasi iyan ay hindi salita ng Panginoon. Kaya napakahirap pong sumunod sa Lord. Pero kung gusto mong makasunod sa Panginoon at walang mahirap sa Panginoon, kailangan we need to read the Word of God daily. Amen. Ako po, pastor na ako, pero deep inside, abang nagmamlansya ako, mayroon po akong audio Bible. Nag-audio Bible po ako. Bakit? Kasi paulit-ulit kong binemeditate yung salita ng Panginoon.
Kasi minsan nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, lalo na sa pastor. Masakit yung salita ni pastor, parang akong pinapatama. Pero kapag ikaw nabasa mo at mismo nakita mo na ang Diyos ang nagsasalita sa iyo, pinapakita ng Diyos, minsan gaano kasakit, pero yan ay mapapabuti tayo. Amen po. Kaya buksan nyo na ang inyong mga Bible pag-uwi nyo. Huwag nyo na ngayon mag-next Sunday ulit. Praise God. Okay. Dito na po tayo mga kapatid. Ito yung tinanong ko, bakit napakalaga na may pagsunod sa Diyos bilang isang Kristiyano? Bakit po? Okay. Sabi ko dahil ang pagsunod ay isang saloobin ng puso. Ito ang pinag-usapan dito. Puso daw. Puso patungo sa isang mas mataas na otoridad. The higher authority. Bilang mga Kristiyano, ang mas mataas na otoridad na iyon ay ang Diyos mismo. Amen? Hindi po tayo pwedeng maging mas mataas pa sa Lord. His ways is higher than our ways and His thoughts is higher than our thoughts. Ang pagsunod ay hindi pagkukusa o pagkakaroon ng matibay na pag-iisip. Sa halip, ito ay ating paghahanay sa kanyang mga tuntunin at tawag. Amen po? Ito ay pagsuko sa sarili sa ating kalooban upang tayo ay maging mas mababa sa ating espiritu at higit sa kanyang espiritu. Iyan po yung nabanggit po, nabasa na natin to in the previous na ating kapag-aralan. Ito po yung 6 essential why obedience to God is so important. Na tayo po bilang mga Kristiyano, ito yung kahulugan o halaga na dapat tayo ay makasunod sa salita ng Panginoon. Hindi po ito utos ni pastor, hindi po ito utos ng mga deacon, hindi po ito utos ng ating admin, ngunit tayo po ay ginagamit lang bilang instrumento. Para po sa ganon, magkaroon tayo ng instruction o direction sa buhay kung paano po natin mas lubos na makilala ang ating Panginoong na si Jesucristo. Ito po yung mga essential na dapat natin. Obedience is an act of worship. Pag sinabi mong worship, ano po ang ibig sabihin ng worship? Umaawit? Isa lang po yun. Akala po ng iba o ng lahat na kapag sinabi mong worship, mag-worship tayo, ibig sabihin akala nila tayo aawit o kakanta. Hindi po. Ang pinakamalalim po na salita ng worship, ibig sabihin pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Pag-alay, pagsunod, pagmamahal sa Diyos. Parang adoration. Worship is pagsamba. If you search po in Google, in dictionary, pinakamataas na pagsamba. Sa worship po, kapag tayo sumasamba sa Lord, pumupunta po ba tayo dito dahil nayakag lang tayo? Pumunta po tayo dito dahil napilitan lang dahil Sunday o araw ng linggo kaya tayo nagpupunta? Pero sabi niya, obedience is an act of worship. Ibig sabihin, kapag tayo ay may pagmamahal sa Panginoon at may pagsunod, kailangan yung worship, alam natin sa sarili natin, na yung duty natin as a Christian, kailangan mayroon tayong commitment, intimacy sa Panginoon. Dapat nakarelay ang ating buhay sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng comes out, comes in. Lukewarm. Na kapag malamig minsan, kapag mainit, kapag gusto lang natin, dapat hindi po ganun ang isang Kristiyano. Dapat may pagsunod. Pagsunod, anong sabi niya kanina? Nanggagaling sa Puso. Hindi po sa puso. Amen. Okay, ito po, nabanggit po dito sa Romans chapter 12, verse 1. Malinaw na sinasabi niya dito, obedience is an act of worship. And so, dear brothers and sisters, sino ba yung tinatawag na brothers and sisters? Tayo po lang yun, mga kapatid, dahil po tayo ay tinanggap na po natin ang ating Diyos. Sabi niya, I plead with you to give your bodies to God because all He has done for you. Let them be living in holy sacrifice. The kind you will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ito po daw ang tunay na pagsamba sa Panginoon. To live, I plead with you to give your bodies to God
because of He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice na may kabanalan. Na unti-unti dapat may nababago sa ating mga buhay. Kasi kung walang nababago po, minsan hindi ba tayo nangihinayang o sayang yung ating pagpunta sa church kapag hindi tayo lumalago sa panyo ng Lord. Kaya po minsan questionin natin ang ating sarili. Bakit hindi tayo lumalago? Bakit hindi tayo nagiging mature Kristiyano? In what way? Siguro, nagbagit na nga po yung mga reasoning kanina. Pinakadahilan po, reasoning, time, tsaka po yung about money. Pangalawa, ito po, sabi niya, doon sa act of worship. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang paraan ng pagsamba sa Kanya o pag-awit, kundi isang paraan upang mapalapit sa Kanya. Iyon po yung susi, kapatid, yung obedience, upang mapalapit tayo sa Diyos. Kasi tayo po may kainahan, minsan wala tayong magagawa kasi sobrang mahina po tayo. Para mapalapit tayo sa Diyos, anong gagawin natin? Obedience matters. Dapat makita natin yung kahalagahan na may pagsunod sa Diyos. O, ito po, sinagot na niya, ha? Sabi niya, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang paraan ng pagsamba sa Kanya. Hindi dahil nagpunta ka ng church, okay na tayo. Upang mapalapit daw tayo sa paraan para sa Kanya, pagandahan ng anumang akayin niya at pag-unlad bilang isang mananampalataya. Ang pagsunod daw sa Diyos ay hindi dapat maging isang pasanin. Amen po? Amen. Kundi isang Kagalakan. kagalakan. Ayan po yung sinasabi niya. Minsan sumusunod tayo katulad ng bata, no? Di ba sabi ko, kinuwento ko na po yun, yung nanonood sa TV, inutusan ng anak, na magwes ka ng pinggan. Opo, sabi niya, sumagot siya ng yes, pero nandun, yung paa niya, nakataas pa rin doon sa set, at hindi sumunod sa Panginoon, pero nag-say yes. So, alam mo po, wala dito yung ganon. Lahat po tayo naman, siguro nakakasunod naman sa Panginoon. Yes, po? amen. Kasi mahirap yung puro tayo compromise. Nagsasabi tayo, Lord, magbabago na ako. Gusto ko na araw-araw makikita ko na yung presensya mo. Bukas na naman, balik na naman tayo sa dati. Amen po? Amen. At ito pa sinabi niya, kundi isang kagalakan, isang paraan ng pagsamba sa Kanya at paglago sa iyong pananampalataya ay ang tunay na pagsunod sa Kristiyano ay nagmumula sa puso ng masasalamat. Hindi lang para sa puso, may thanksgiving sa biyaya na natanggap natin mula sa Lord. Amen po? Amen. By His grace. Kaya po tayo malakas sa Panginoon. Amen. Number 2, God rewards obedience. Ito po, balikan po natin yung about the benefits of obedience. Yung ating napag-aralan sa Proverbs chapter 3 verse 1-2. Amen po? Nung ating tinalakay po last 2 weeks. Kasi po, pass po ako nung last week kasi po Father's Day. Ngayon, sabi niya, God rewards obedience. Ano po yung mga rewards na yon? Long life at saka peace. Amen. Ngayon po, ano po yung sinasabi niya dito? Blessed, Success. favor, Favor. and success. Hindi lang pala mabless ka kapag may obedience tayo. God rewards obedience. Ito yung mga rewards na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Yung benefits. Bless, favor, and success. Ito po yun, ang kapatid. Kapag daw tayo ay may pagsunod sa Panginoon, ano sabi niya sa Genesis chapter 22 verse 18? And through your descendants, all the nations of the earth will Be blessed. be blessed. All because you have obeyed me. Obey me. Hindi lang niya sinabi na si Deacon Eloisa lang ang mabibless. Dito sinabi niya, lahat ng mga sumusunod, tumatalima sa Panginoon, all through your descendants, all the nation of the earth will be blessed. Ang iyong buong sambayanan ay mabibless, hindi lang ikaw, kapatid. All because you have obeyed me.
Ayan po ay utos ng Diyos sa ating lahat. Kaya sabi niya, ano sabi niya? God rewards obedience. Number 1 doon sinabi niya, bless. Tama po? Yes. At dito naman po sa Luke chapter 11 verse 28. Sabi niya, Jesus replied, ito na po mismo ang Diyos natin ang nagsasabi. Amen. But even more, blessed are all who hear the word of God and put into practice. Ibig sabihin, hindi ka lang pala dapat nagbabasa ng Bible. Kailangan you need to meditate day and night. Laging binabasa, minemeditate. Kailangan meron kang devotion. Amen. Put into practice. Ano sabi niya sa una? But even more, you are blessed. Ibig sabihin sa blessed, mas higit pa doon, ikaw ay kanyang pagpapalahin. Anong ibig sabihin doon? You can be a successful. Amen. At saka yung divine favor ni Lord. Amen. Kaya po, blessed, favor, and success. Victory, prosperous. Ayan po, binabanggit sa salita ng Panginoon. Iyan po yung mga rewards ng mga taong sumusunod sa Lord. Amen. Ito naman po, rewards at walang reward. Ito po na mangyayari sa atin. James 1:22-25. When we disobey God, ito ang mangyayari po sa atin. Ito yung pamamaraan na makikita natin in reality. Dito po sa nabanggit sa James 1:22-25, sabi niya, mga kapatid, kaya po, lagi kong kinuwento ko yung istorya ni Pastor, yung Bible. Naalatado tayong hindi nagbubukas ng Bible kasi nakaipit yung 1,000. Ito po, binabanggit dito, sabi niya, but don't just listen the God's word. Katulad po ngayon, nangangaral po si Pastor. You must do what it says. Ito po ini-emphasize po talaga, napakadiin ng salita ng Diyos. You must do what it says. Na kailangan daw, necessary na kailangan daw nating gawin. Otherwise, ito daw ang mangyayari sa atin. Otherwise, you are fooling yourself. Niloloko daw natin ang ating sarili. We are called Christians, but deep inside, we never read the Word of God. For if you listen the Word of God and don't obey, ito ang mangyayari po sa atin if we disobey God. It is like a glancing at your face in a mirror. Tinitignan daw lang natin ang ating sarili sa salamin. You see yourself walk away and forget what you look like. Ito yung mga taong naging Kristiyano, they never grow in faith. Kaya minsan laging nagagalit, walang pag-ibig sa Diyos, walang kapayapaan, laging may depression, may anxiety, o hindi sila nabe-bless. Kasi why? Because they disobey God. Maybe because of education, because of knowledge. May mga sadyang taong mga ganyan po dahil marunong pa sila sa Diyos, ayaw magpakumbaba, walang humility. At ito po, sabi niya, and forget what you look like. But ito naman, yung sinasabi niya, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, binanggit na naman to, inulit na naman niya, and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Ayan naman. Ang mga taong sumusunod daw, sabi ng Panginoon, you will be blessed. Amen po. Kaya sabi ko, wala dito yung mga kapatid na nagdi-disobey. Lahat po tayo ay masunurin. Sabi mo nga sa kapatid mo, masunurin ka ba? Masunurin ka ba, kuya? Huwag mong tignan na masama, ha? Okay. So maliwanag po, yan po yung God's rewards obedience.
So nakita niyo po yung difference, yung mga nagdi-disobey. Ano po? Yung mga nagdi-disobey daw, ito daw ay nakikita sa salamin. Pagkatapos daw ay nakakalimot. Nakakalimutan niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, pumunta dito, wow, na-bless ako, ganda ng message ni Pastor, na-bless message ni God. Pagdating doon, taliwas, nandun ka sa Noribang. Like a virgin. Diba? Nakuha niyo po yung ibig sabihin? Yes. Oh, nakaka-bless. Pagdating sa mo ng bus, yung matanda, tinulak mo. Dapat po, if you are blessed in the ministry, in the church, o sa iglesia, paglabas mo, kung paano yung ginawa ng miracle ni Lord o nang usap sa'yo ang banal na Espiritu, paglabas mo, ganun din dapat ang Espiritu natin. Amen. Nakaka-relate po ba kayo? Diba? May matanda, nagmamadali ka. Nalate ka dahil may trabaho ka, tinulak mo yung matanda. Ayan. Pero sabihin mo, nabe-bless ka sa church. So, dapat po natin maunawaan. God rewards the obedience. We are the children of God. Kaya po tayo, kapag may pagsunod, maraming reward po, Panginoon. Amen. Blessed, favor, success. Yes. Sige po, parang pangmuli natin. Nakakatanggap po ba kayo ng mensahe ni Lord? Amen. Pumapasok ba sa ating mga puso? Yes, O amen. pumapasok ba sa ating mga nguso? Walang nag-email. Praise God. Alatado na kayo ay nakikinig. Kasi kanina sa puso, amen, no? Sa puso walang sumagot. Ibig sabihin, nakikinig kayo sa pastor. Kung hindi ko na itutuloy ito. Una lang tayo. Amen. Sabi tinamaan. Okay. Ito po, number 3. Oo, tinamaan. Number 3. Jesus. Jesus call us to obey. Ito ay command po ng Panginoon. Utos mismo ng Diyos. Hindi utos ni pastor na kailangan kong sabihin dito sa inyong harapan, mga kapatid. Maliwanag po dito. Sabi niya, learn to obey God in Little little things. things. Kasi hindi ka makakasunod sa malaki kung hindi ka marunong sumunod sa maliit. Okay, maliwanag po. Kailangan yung paliit-liit, kailangan marunong sumunod. Katulad po ng mga deacons, yung mga 9 talaga, kapag may sinasabi sila, you need to obey, you need to submit. Kailangan may submission. Yes. Sabi ni Lord, obedience better than sacrifice. Sabi niya sa John chapter 14 verse 15. Utos po mismo ng Panginoon ha, ito'y salita ng Diyos. If you love me, you will keep my commandments. Kapag daw mahal natin ang Diyos, dapat hindi natin sinisikap na sinusunod natin ang kanyang kautusan. Kailangan minamahal din natin ang kanyang kautusan. Minsan nagsusumikap lang tayo kasi may pangangailangan tayo. Tama po ba? Kaya minsan tayo sumusunod kasi o kaya sumasamba, gawa na minsan may mga problema lang tayo inaharap. Ang tunay na may pagsunod, ito yung may malinis na intention sa puso. At kailangan, you will keep my commandments. In what way? Kailangan tunay at dalisay ang ating pag-ibig sa Panginoon at may halong katapatan. Amen. Kasi kung wala po yun, nagsusumikap lang tayo o pinagsusumikapan lang natin dahil sumusunod lang tayo, dahil nayaya lang tayo, o kaya Sunday. Amen po? Okay, ito po sinasabi niya. Kay Jesucristo, nakita natin ang perpektong modelo ng pagsunod bilang kanyang mga alagad. Sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo, gayon din ang kanyang mga utos. Ang ating motibasyon para sa pagsunod ay ang pagmamahal. Bakit po dito ay nalimbawa natin ng Diyos? Bawat ginagawa po niya ay nananalangin siya sa Diyos. Amen. Sa Diyos Ama. Sinasanggunin niya lahat. Nung nga po siya mamamatay na 3 days before. Nagdasal pa nga siya sa Diyos. Elohim, Elohim. Sa Batani. Ganun po. Siya po ay isang naging set example kung paano siya sumunod at mag-submit sa Diyos Ama. Amen. Eh tayo, di ba, sabi ko na banggit ko last time, kaya tayo sumusunod sa ating mga amo dahil lahat ng inuutos, dahil may bayad, Jesus. nakakasunod tayo lahat.
Pero dapat masusunod kayo sa Diyos. Because it's the higher authority. Amen. Siya yung pinakamataas sa lahat ng pinakamataas. Sa Kanya mapapabuti, mapapaganda ang ating kalagayan. Sa amo mo, kahit sumusunod ka, kapag inayawan mo yung amo, behind the scene, minsan nagsasalita ka ng masama kasi nakagalit. Yung mga inutos mo. Tama ka. Pero sa Diyos, puro kabut niya. Amen. Number 4 na po tayo. Hanggang 6 po to ha. Mayroon pa po tayong 10 minutes, 15 minutes. Obedience to God prove our life. Our love. Tama po ba? Amen. Kasi kapag may pagsunod, ito ay pinapakita, pinapadama natin sa harapan ng Diyos. Hindi natin nilalakastangan ang Diyos. Kasi kung wala tayong pagsunod sa Panginoon, madali tayong nakagawa ng kasalanan. Katulad ng pagmumura. Lagi tayong nagagalit sa ating mga neighbors, sa pamilya. Pero kapag may pagsunod tayo sa Panginoon, meaning, to God proves our love. Kaya ang totoong Kristiyano at nagmamahal sa Lord, ibig sabihin, may pananatakot sa Panginoon at may pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Paano niya yung pinapakita? Ito po sinasabi. Tama po kasi kung disobey ka naman, paano mapuprove yung pagmamahal na nagmula sa Diyos? Napakahirap po, di po ba? Ito po sinasabi niya. Sa 1 John chapter 5 verse 2 to 3. By this we know that we love the children of God. When we love God and obey His commandments, for this is the love of God that we keep His commandments. Amen po, maliwanag po sinasabi niya, mga kapatid. Kung daw lahat tayo ay minamahal natin daw ang Diyos at sinusunod natin ang Kanyang kautusan and His statutes of command, for this is the love of God that we keep His commandment. Ibig sabihin ito'y nananatili ang Kanyang kautusan sa ating mga puso. Alam natin na tayo kapag sumusunod tayo, dahil nananatili ang Kanyang kautusan sa ating mga puso, hindi tayo nakagawa ng masama sa harapan niya. Laging nalulugod ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon tayo at nabe-bless ang ating mga pamumuhay. Amen po? Ito pa sa 2 John chapter 6. Sabi niya, love means doing what God has commanded us. Amen? Doon pa lang po maliwanag eh. Love means doing what God has commanded us. 1 John chapter 1 verse 6 po. Ano po? 2 John chapter Opo, 2 John. Chapter 1 verse 6 po siya. Wala po siyang verse. Wala po siyang chapter. Ito po yung siguro hindi na. Chapter 1. Chapter 1 verse 6 po. Oh, 2 John chapter 1. Mali lang. Kulang lang po siya. Sobra. Yung chapter. Yung chapter po. wala. Opo, yung chapter wala. 1 po, 1 to 6. Sabi niya, Chapter 1 verse 6. ito pa po sinabi ha, He has commanded us to love one another. Kasi kung may pagsunod, hindi lang yung love para sa ating sarili. Amen. Sabi niya, He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Ito ay ating nang narinig mula sa Genesis hanggang Revelation. Na dapat tayo bilang Kristiyano, hindi lang natin minsan minamahal daw ang ating sarili. Kailangan, we need to love one another. Amen. Kasi ang taong sumusunod sa Diyos, lahat ng bagay na imposible ay nagiging posible. Amen? Amen. Okay, number 5. Obedience to God means we demonstrate our faith. Agree po ba kayo doon mga kapatid? Amen. Ano pong ibig sabihin? It means it shows God that we trust Him. When we obey God, we show our trust and faith in Him. Ibig sabihin, kapag tayo
may pagsunod sa salita ng Panginoon o sa Diyos mismo, na ipapayag sa atin yung ating pananampalataya nag-grow, nakikita. Parang ganito. Kahit hindi mo sabihin na ikaw ay nag-mature sa pagiging Kristiyano, kapwa mo mismo kapatid o nasa labas nakikita na ikaw ay nag-grow sa pananampalataya. Amen. Kasi may pagsunod ka sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, dito po, sa ating verse, sa 1 John chapter 2, verse 3 to 6. And we can be sure that we know Him. O, ulitin ko po ha, if we can be sure that we know Him. So, pwede po sabihin mo sa katabi, are you sure? Are you sure? Sigurado ka ba talaga, kapatid? No? Sabi niya, ito ha, sabi niya, malinaw po. And we can be sure that we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God. Sino daw ang nagkiklaim o nagsasabi na mahal niya ang Diyos at kilala niya daw ang Panginoon? Diyos po ang nagsasabi ha, si John. But doesn't obey God's commandment, that person is a liar. Ano po sa Tagalog? Sinungaling. Hindi po si pastor ang nagsasabi. Kaya po, huwag niyo kong batuin mamaya. Amen po? Ulitin ko po ha, that person is a liar and is not living in the truth. Hindi siya nagsasabi ng katotohanan sa kanyang sarili. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. Wow! Hindi lang para minamahal mo, dapat buong buo sa iyong puso, sa iyong pagkatao, yung pagmamahal mo sa Lord. That is how we know we are living in Him. Ayan, dapat kahit hindi ka magsabi, nakikita sa iyo, nag-glorify ang Diyos sa buhay mo at nakikita. Yan po yung kalagahan, mga kapatid. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Hindi lang pala nakikita sa iyo, dapat nakikita nila ang Diyos sa buhay. Amen. Amen. Nag-glorify. Amen. Nakikita, napipicturan na ang Diyos pinamumuhay. Amen po? Amen. That's how demonstrate our faith. Kaya di ba, lagi natin sinasabi, may pananampalataya naman ako. O palataya ng loto. Amen? Amen. Okay, kasi po marami pa rin mga Kristiyano, imbis na mananampalataya, tumataya. Naniniguro. Amen po? Kasi akala nila iyon yung paraan na yayaman sila. Lastly, lapit na po tayo mga kapatid. Bago po tayo mag-lunch. Through obedience, we experience the blessing of holy living. Ano ba ang ibig sabihin nito?